Hindi po si Red Zane ang nangutang ng 10K. Ako po yun. Hindi po siya ang nangutang, kundi ako po ang nangutang. So yun, napakalinaw naman po na sinabi ni Sek Maya guys, no? Na hindi si Red Zane ang nangutang ng 10K, kundi siya mismo. At maya-maya lang guys ay malalaman natin ang buong kwento nito, no? And ito kasi ay parang binago po ni Red Zane yung naratibo po, ano. Kumbaga okay na sana na nakipagtulungan po sila sa mag-asawang Pure Health. Kanya nga lang binago yung yung naratibo kaya tuloy maraming nagtatanong dahil ang pinalalabas ay dahil kay Red Zane ay nakalabas po ng hospital ang mag-asawa na sina Pure Health, no? Ayun po ang pinalalabas ni Red Zane na dahil sa nangutang yata daw siya, ha? Siya daw ang nangutang para maipuno dun sa pagkakakulang ng 10K sa panggastos ng mag-asawa para mailabas na ang pasyente na walang iba kundi si Pure Health po, ano? Kanya nga lang, iba naman yung sinabi ni Sek Maya na siya nga daw ang nangutang. And guys, no, samahan po rin ako hanggang dulo nito. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, baka sakaling pindutin nyo na rin. Mapindot nyo na rin po yung subscribe button. And of course, huwag kalimutan mag-thumbs up. And tuloy-tuloy na po natin ito. And pakinggan din po natin itong naratibo ni Red Zane po, ano. At ito ay kukunin natin sa video po ni Idol. So yan guys, samahan po rin ako. So yun. Ating pag-uusapan, si Manas, nilaglag ni Sikmaya. So yun po, nilaglag ni Sek Maya si Manas. Sino ba si Manas? Yun siya din, yung tinatawag na pulang uod. Dami ng tawag sa kanya guys, no? At kung ano-ano na. So yan guys, samahan niyo ako. Nilaglag ni Sikmaya si Manas. Ayaw sinungalingan patungkol doon sa live ko kaninang tanghali na sila daw ay nangutang para mabuo yung 10,000. Para mabuo ang 10,000 kasi nga para makalabas si Pure Health. So pasinungalingan natin yan, ha? At mismong nagpasinungaling dyan, mismong pinasinungalingan yan ni Sikmaya. Paano ko nasabi? Mga sismusa kayo, di ba? Nandun kayo sa live ni Sikmaya kanina. Grabe. Pasinungalingan natin ito. Lahat ng sinasabi natin, may binabasihan tayo. Meron tayong binabasihan. Ito. Sana yun. Oh. So ito po guys, no, pakikinggan po natin yung sinasabi nitong si Manas para maintindihan po natin at pinalalabas niya na parang siya yung bida-bida po, ano? Parang pinalalabas niya siya yung bida and yun ay para maduktungan niya, makapagtahi-tahi ng mga panibagong paninira sa Kalingap. Kumbaga gusto niya siya yung bida. Dumalaw sila doon guys at dumalaw sila sa hospital at gumawa ng issue pagkatapos dumalaw. Grabe, ano? Ginamit talaga ang sitwasyon ni Pure Health. May lang naman talagang ang laki ng pakinabang nila sa tao. Ano sa yung mabawasan pera nila gusto sa sponsor na. So, ang sinasabi niya po rito, ay pinatutungkulan niya dito ang Kalingap na ayaw daw mabawasan ang pera. Kung sino man sa Kalingap, maaring yung mag-ama siguro ang pinatutungkulan niya dito, ayaw daw maglabas ng pera at ang gusto ay sponsor daw. Nako, matinding paratang yan. Ang ganda. Yung naging nagpunta pa kami sa Puligo para makalabas lang yan. O, pag-hati-hati pa namin yung inutang namin sa Puligo para para makalabas na kasi lalong tumataas yung bin eh. Kaya mahirap din. Pag wala ka talaga pera, mas magkaroon sa yung inaasahang tutulong sa'yo, wala din. Grabe. Yung inaasahang tutulong sa'yo, wala din. Wala siyang alam sa mga nangyayari guys. Kumbaga, ang pagkakaalam ko dito kasi nagsalita rin naman si Kalinga Prab, nakakausap niya si Pure Health and hindi naman siguro kailangan i-vlog lahat, no? Kung ano man po yung pinag-uusapan po nila. Kaya Yan. tulong-tulong na lang kami dito. Kita niyo sa lahat. Ito. Sana yun. Tulong-tulong na lang kami. Ha? Tulong-tulong lang kami. Tulong-tulong na lang kami. Ha?
na mangutang ng 10,000, nagtulong-tulong na lang kami para makalabas si Pure Health. Narinig nyo? Narinig nyo yan? Ito. Oh, ulitin natin. Ating ulitin ang kasinungalingan at fake news na manas. Oh. Kita nyo sila nagbigay kay Pure 5K lang naman. Talagang ang laki ng pakinabang nila sa tao. Ano sa yung mabawasan pera nila. Gusto sa sponsor na manggagdali. Yun yung nagis nagmutang pa kami sa 10,000 para makalabas lang yun. Grabe. Pag-hati pa namin yung inutang namin sa 10,000 para diba? Para makalabas lang kasi lalong tumataas yung bill eh. So yun, kumbaga sa tono ng pananalita po ni Red Zane guys, ay gusto niyang paniwalain yung mga supporters nila. Siyempre may supporters naman yung mga yan. And anything na sasabihin nila ay paniniwalaan naman po ng mga sumusuporta sa kanila po. Kahit anong sabihin, kaya kasinungalingan man yan o tinahitahiman yan na salita, wala mang katotohanan, siguradong paniniwalaan kasi nga supporters. So yun. Mahirap din. Pag wala ka talaga pera, mas magkaroon ka ng sakit. Yung inasahan mo tulong sa'yo, wala din. Kaya ganun na lang, tulong-tulong na lang kami dito. Kita nyo sila nagbigay. Ayan na. Tulong-tulong sila at nangungutang daw sila para mabuo yung 10,000 para makalabas Pure Health. Yun ang sabi ni Manas. Yung tumboy ng Team Guapa. Ano? Tomboy ng Team Guapa? Si 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 Red Zane, bakit naman naging tomboy na naman? Akala ko manas, pulang uod, ngayon tomboy naman. Ang alam ko kasi pag tomboy, di ba dapat babae na parang lalaki. Eh ito, lalaki, ba't tinawag na tomboy? Siguro meron akong hindi alam dito guys, no? Comment nyo nga guys kung anong dahilan bakit sinabi nitong si Idol na si Red Zane ay tomboy ng Team Guapa. Narinig nyo? Ano sabi ni Sikmaya? Ano ang sabi ni Sikmaya? Tsaka sila, Pakinggan natin. kaibigan po namin, tumutulong sila dahil na matagal na kami magkakaibigan. Wala sa Maynila kasi ang hirap po eh. Thank you po sa para po makalabas kami kasi ang pera po na ay ako lang po kasi ng 10K. Ang nangyari po, Manas! Pakinggan mo to Manas ha. Para lang makapanira ka, para makapagpasikat kayo, gagawa-gawa ka ng kwento ha. Magtataghi-tahi ka ng kwento para lang mayroon kang masira. nag-utang po kami ng 10K pero babayaran po namin yun. Hindi naman po big deal yun kasi kung kami naman po ang utang, ay marunong naman po kami magbayad. Hindi po siya ang nangutang, kundi ako po ang nangutang. So bilang nandun po sila, gusto nilang makatulong, sabi nila, maghahati-hatian na lang natin mabayaran yung 10K. Hindi po si Red Zane ang nangutang ng 10K, ako po yun. Oh, ang kapal ng mukha mo. Ha? Ang kapal ng mukha mo Manas. Talagang Manas yung mukha mo sa kakapalan. Ha? Napaka-credit grabber mo. Credit grabber ka. Gagawa ka ng kwento. Ano hindi nagmutang pa kami sa 10,000 para makalabas lang yun. Pag-hati-hati pa namin yung inutang namin sa 10,000 para Nangutang kayo ng 10,000. Ha? Nangutang kayo ng 10,000 para makalabas lang si Pure Health. Ang nangutang naman pala, si Sikmaya at hindi ikaw. So yun guys, no? At talagang gusto niyang palabasin na yung team nila or siya ay sila yung bida, no? Which is hindi naman pala totoo yung sinasabi nitong si Red Zane. And siguro mas maganda na dumiretso na po tayo dito sa channel ni ni Sekmaya po, actually channel ni Pure Health po ito na ginamit ni Sekmaya dahil matagal na nga raw na hindi nagagamit at para mabubuhayan nila ulit yung channel. Siyempre makakatulong din po yan guys. So para mas malinaw ay diretso pa tayo makinig sa sasabihin ni Sekmaya. So yan guys. Mama Risa, Rilota, ano yun ang kalingap pa ang masama? Bakit naging masama ang kalingap? So yun po guys, no, kasi yung mga netizens na nagtatanong kay Sekmaya, siguro yung napanood nila yung pagbibida-bida ni Manas na yun, at talagang sinisiran. Marami po kasing sinasabi, pati yung pagkakasakit ni Pure Health parang isinisisi sa kalingap po, lahat na lang gustong isisi. So yun po guys. So para malaman lang po natin. Ano naman yun? Bakit nasa Guapa ka na? Sino po may sabi, Ma'am Janet? So yan guys, no. Alam niyo naman mga netizens, mga nanonood ay talagang nag-o-observe po yung mga yan. Kaya ito siguro guys ang dahilan kung bakit may nagtanong
na kung nasa Team Guapa na ba ang si Sek Maya, ano. So panoorin mo natin ito guys dahil ito ang alam ko na naging dahilan at malamang napanood po ng nagtanong na yon na isang netizens dahil pakinggan po natin ang sasabihin dito ni ano no ni Mang Iking. Yan na. Sige, kain, kain. Hi, Kuya Bobby. Ay, nagkamali ka na. Ate Len. Tigwa pa to. Tigwa pa. So yun guys po at dumalaw nga sina Kuya Bobby sa hospital at nadatnan niya ito sina Kaiking at yung asawa ni Red Zane, asawa ni Kaiking. So yan guys, and alam naman natin magkakaibigan po yung mga yan, sina Sek Maya, matagal na, wala pang Team Guapa, ay magkakaibigan na po at narinig po natin ang sinabi ni Doc Lab na parang nagkamali ka ng napasukan. Team Guapa ito, Team Guapa. So parang sinasabi ni Dr. Lab dito guys na sila kasama sina Pure Health, kasama si Sek Maya na Team Guapa. So yun po siguro ang dahilan kung bakit may nakapagtanong na isang netizen kung pati si Sek Maya ay nasa Team Guapa na. So pakinggan pa po natin ang mga sasabihin dito. Bakit yung bawa parehas na? So yun, sabi ni Kuya Bobby, Team Guapa, Team Pangit, parehas lang yan. Anak yung babae. So yan guys, so pakinggan po natin ang mga sasabihin ni Sek Maya dito. Ang nasa Team Guapa po ay mga kaibigan namin. Sila po yung nandyan nung kailangan po namin. Hindi po dahil nasa Team Guapa sila, Team Kalingap kami. Nandito po tayo nandito po kami sa sitwasyon na mahirap. Kailangan And kung mapapansin niyo po guys ang pagsasalita ni Sek Maya, ay talagang ingat na ingat siya. At gustong-gusto niyang gumitna sa Kalingap at sa Team Guapa kasi kaibigan din niya yung mga ibang nasa Team Guapa. Kumbaga wala silang personal na away. So kailangan magbalanse siya. Hindi niya kumbaga ay hindi siya naging one-sided, no? Mapapansin po ninyo yan dito. Natin pala guys. So tuloy. namin ng suporta. Hindi na po namin alam kung team Guapa man sila o Team Kalingap kami. Hindi na po namin yung iniisip. Ang iniisip lang naman po namin yung magtulungan po kami, no? Yung Tama. kailangan nila kami, kailangan namin sila, nandyan naman sila para sa amin. Pero wala naman pong ganun. Mga issue na ganun. Actually, marami po kasing maraming gumagawa ng issue. Minsan may mga gustong dumalaw dyan. Tapos pag uwi nila, meron ng issue na bit-bit, no? Yun po yung yung masaklap na pangyayari, no? Amin po kasi nagkakatulungan lang naman. Wala namang kung sino man yung kalingap o ano. Wala naman pong ganun. Kung sino po yung pumupunta sa amin, dumadalaw po kay Pure Health, tinatanggap po namin kasi wala naman kaming karapatan. Kung kayo naman po, di ba, lumagay po sa kalagayan namin na hirap kayo, hindi nyo alam kung saan kayo, kung anong gagawin nyo, tapos may taong tutulong sa inyo, na wala man silang perang bibigay o may pera man silang ibibigay, nandyan sila sa oras ng pangangailangan mo, di ba? Actually, tama naman po dyan. Tama naman yung sinabi ni Sek Maya po, At naka-confine po kasi si Pure Health and hindi ito ang tamang panahon ng mga pagkakaroon ng mga separation ng mga team, iba-ibang team. Kumbaga, dumalaw ang tao, di, okay, gusto tumulong, di tanggapin, di ba? Di po ba? Kanya nga lang, yung iba kasi ay dumalaw, tumulong, pero may nasasabi. Yun ang, yun ang hindi maganda, no? Kasi bilang mga kaibigan, hindi naman po dahil ay ganito siya, ganito kami, nasa ibang community sila, nasa ibang community rin kami. Hmm. Hindi Tama. naman po namin iniisip kasi kung Team Guapa pa sila o ano eh. Ang importante po kasi tumutulong sila nang bukal naman po sa loob nila, tinutulungan nila kami, sinusuportahan nila kami. Bilang kaibigan, hindi po dahil Team Guapa po sila. Nandyan po kasi sila dahil handa silang tumulong. No? Okay. Sana po naiintindihan niyo.
Wala naman, hindi naman namin kailangan maging Team Guwapa, maging ganito, di ba? Ang ano po kasi, ang Team Guwapa, nandyan sila. At saka sila, kaibigan po namin, tumutulong sila dahil hindi sila Team Guwapa. Tumutulong sila dahil mga kaibigan po namin sila. Alam nyo naman po siguro, di ba? Na matagal na kami magkakaibigan, wala pa man dating Team Guwapa eh, di ba? Bakit nangungutang si Pula? Ma'am Marisa Reloto, Yan na, hindi yan na. po. Para po makalabas kami kasi ang pera po na ano ay kulang po kasi ng 10K. Ang nangyari po, nag-utang po kami ng 10K pero babayaran po namin yun. So yan guys, no? At sa pagkakaintindi ko dito, bago pa dumating ang Team Guapa dyan sa hospital, ay nakapangutang na si Sek Maya. At kung kanino man niya inutang yan, ay hindi na po natin kailangang alamin po ano. Yan ang pagkakaintindi ko. At nung siguro dumalaw yung sinasabing Team Guapa, ay napag-usapan po nila. And then, pakinggan po natin kung ano yung sasabihin ulit ni Sek Maya kasi ang pagkakaalam ko, nung nalaman nila yung siguro na nangutang si Sek Maya ng 10,000 kung kanino man, ay nagboluntaryo din sila na paghati-hatian na lang nila. Pero nakapangutang na si Sek Maya. Ay correct me if I'm wrong, guys, no? Comment nyo na lang kung mali po yung aking pagkakaintindi. Pero yun po yung pagkakaintindi ko. No? Hindi naman po big deal yun kasi kung kami naman po mangutang, ay marunong naman po kami magbayad. Hindi po siya ang nangutang, kundi ako po ang nangutang. So yun, dahil sinasabi niya na hindi si Red Zaid ang nangutang, kung hindi, si Sek Maya mismo, siya mismo ang nangutang. So ang pagkakaintindi ko po talaga guys, ay bago pa dumating yung mga Team Guapa dyan, na sina Red Zane ay nakapangutang na. Itong si Sek Maya. Hindi ko lang sure kung tama ang aking pagkakaintindi. So tuloy po natin. So bilang nandun po sila, gusto nilang makatulong, sabi nila, paghahati-hatian na lang natin mabayaran yung 10K. So yun, tama nga. Siguro yung pagkakaunawa ko guys kasi ang sabi nila nung nandun sila para makatulong ay paghati-hatian na lang nila para mabayaran yung 10K. So ibig sabihin nakapangutang na itong si Sek Maya bago pa man dumating yung nagsasalita na sila daw ang nangutang na pinasinungalingan naman ni Sek Maya po ano. Ayan po ay si Red Sane. So tuloy. Hindi po si Red Zane ang nangutang ng 10K. Ako po yun. Napakalinaw guys no na hindi si Red Sane ang nangutang. Siya daw po. So tuloy. Ang sabi lang po nila, nag-offer lang po sila na yung 10K na utang ko, ay pagtutulungan namin bayaran. Yun po yun. Actually, okay naman sana na gusto nilang makipagtulungan para mabayaran yung 10K na inutang po ni Sek Maya. Kanya nga lang ay itong si Pulang Uod ay sa kanyang live ay binago po ano, pinalalabas na iba. Kumbaga, kaya pinasinungalingan naman yon ni Sek Maya. And bakit ginawa niya ano yon? Na Red Chain, siyempre, gusto magpabida-bida po, ano? Gusto niya maging bida at yun, tinuloy-tuloy niya na pinagbumukhang masama ang Team Kalingap. Kung yan po ay napanood ninyo, yung kanyang live at ayokong i-discuss ng kabuuan. Kumbaga, dito lang tayo sa issue. So, yan guys, tuloy. Marisa. Ano pinagsasasabi ni Red Zane? Bakit sa Kalingap? Hindi ko na po alam yun. Hindi ko na po yun sakop kung ano man po yung sabihin niya. Kasi yun lang po, nangutang po ako ng 10K para po, kasi kulang po yung pera namin, nangutang po ako ng 10K. At ganito naman po yung sabi namin. Nangutang ako ng 10K para makumpleto po yung pera. Ngayon, ang sabi nila kasi, sila po yung mga kasama namin dun. O sige, pagtulong-tulungan na lang natin bayaran yung 10K po. Pero hindi ko naman po alam kung sinisisi niya o ano. Hindi ko po alam yun. Wala po akong alam dun. Wala kaming alam dun. Ano? Yun lang po yun. Pero wala kaming alam dun kung sinisisi man niya o ano. Hindi naman po siguro. Ewan ko po. Hindi ko alam eh. Ha? Christine, sagutin mo tanong, bakit sinisi ni Red Zane ang Kalingap sa pagkakasakit ni Pure Health? Hindi ko po Yun ang isang ano po, matindi ano, na
bakit kailangan isisi sa kalingap ang pagkakasakit ni Pure Health? Sa pagkakaalam ko ay pagka normal ka na tao ay maaari ka magkasakit kahit kailan, no? Na talagang pagka minalas-malas ka ay talagang magkakasakit ka talaga pagka hindi mo iniingatan ang iyong sarili po, ano? Imposible naman yung pagkakasakit niya. Bakit kailangan, ano ba ginawa ng kalingap? Kay Pure Health guys, may alam po ba kayo? May alam po ba kayo na ginawa ng kalingap kay Pure Health kaya siya nagkasakit? Bakit ganon ang pinalalabas ni Pulang Uod? Naku po, grabe. Talagang ano na, ano, kumbaga, parang mema na lang eh, mema. Alam sa kanya niyo po itanong. Bakit po ako yung tinatanong niyo? 'Di ba? Pwede niyo yang itanong sa akin kung ako po yung nanisi. 'Di ba? Eh di sa kanya po ninyo itanong kung bakit niya yun nasabi. Tama. Ma'am Christine, sa kanya po kayo magtanong pag nag-live po siya. Kasi siguradong may paliwanag naman po siya. Kasi ako, kung di bali sana kung ako'y nagsabi nun, kung sinisikot sila, di ba? Pwede nyo kung tanungin kasi sasagutin ko kayo kung akong nagsalita noon, di ba? Sa pagkakasakit ni Pure Health, normal naman po sa tao yung nagkakaroon ng sakit. Ayun. Tama. Kahit naman po sino, ano? Kahit minsan nga kahit gaanong ingat ang gawin natin sa ating sarili ay nagkakasakit pa rin tayo, no? O normal lang talaga 'yun. So, tuloy. So, yan guys, no, at narinig natin yung mga sinabi ni Sir Maya and gusto kong tingnan na rin natin, sama na rin natin dito yung pagdalaw ng iba't ibang K-boys para malaman din po natin kung ano-ano yung mga dala po nila, ano. At yan, maganda to guys. So, panoorin po natin. Nag-live kami ni Kuya Jay, no? Ang isa yung request ni Kuya. Ito, unang tulong nito kay Kuya Pure. So, hindi ko na alam kung nag-text sila ng ko, basta sinend lang. Dapat mag-send kayo kung sino man mga yan. Basta ang nagpadala, nung nag-live kami, may 600 na nagpadala sa kanya, 100. Thank you, Papa Ed, sa mga Uy, mukhang malaki-laki yung hawak ni Sikmaya po, ano, na dala ni Papa Eds tsaka ni Genumags. bigay ko kay Papa Ed dito. Ayan. Ang lamot ni Pierre. Huwag kayong mawala At ng saka yung ano kay Jello pala, thank you. Salamat. Salamat ulit! Ayan po si Papa Jomar. Ayan, si Papa Jones naman guys. Mission na tayo? Mission tayo. Mission. Marami ka naman na kabila ang ano. Opo. Ano to? Wala pa naman. Hindi, may dala pang prutas si Papa Jones. Pero yung mga nakaraan, lumaan na siya. Okay, yung ano. Ano siya Kuya Pure, ano? Pahulog yung ano. May mga ko yung... Sige, kailangan din talaga nila. Si Fruits na pasalubong si Papa Joms. Oh. Ako. Mapahinga ako. Thank you, Papa Joms. Sige Thank po, you. Ate Sek Maraming Maria. salamat. Ate. Ano kayo na pa yun? Ingat kayo, ingat. Ingat po. Thank you. Maraming salamat. Okay po. Ay, hulaan niyo yung magkanong laman nito. Di ko na sasabihin pero galing to kay Papa Jomar. Ayan, maraming salamat kay Papa Joms. Pure, magpasalamat ka kay Papa Joms. Thank you, Papa Jones. I love you. Ay, ito po yung So yun guys, no, si Papa Eds, tapos si Papa Jones, may dalang tulong, no, na cash at hindi na rin kailangan sabihin ni Sekmaya kung magkano po yung mga yon, no. Ang importante ay sila mismo ang pumunta diyan para tumulong, no. So tuloy. salubong ni Papa Jomar. Diba? May dragon fruits pa. Ayun, may dumalaw na naman. Oh, sorry. Si Kalingap Rain naman po guys. Siyempre, nandito sila. Please. So yan guys, no, yung magsi 6 PM daw, sabi ni Six Maya, dumating naman itong si Kalingap Rain at nandyan na rin sina Dr. Love, yung asawa niya, ang nakikita ko dito, asawa ni Red Zane, tsaka yung parang ano yata to, Rosemary, yung isa po, yung may edad na naka-mask ng itim. So yan. Kompleto na yung mga Oo. Ba't tayo mo ano? Kaya nga, yung ano ko eh. Slow din. Yung iyok na naman ng Maarte na naman guys si Kaiking.
Ay, hala, di na effective yan. Hindi na daw effective yan, sabi ni ano. Sabi ni Sek Maya, hindi na daw effective yung ganon-ganon ni Kai King. Hala, di na effective yan. Wala akong mamasanan ng ako. Tapos, pagaling nito ng ako, ito na Ano yan, siyang na-stress? Na-stress. Yan daw ay sign ng stress. Naku po, ikaw talaga, Doc Lab, kung ano ng mga pinagagawa mo dyan. Ano yan, siyang na-stress? Naubulot ka na. Ama, thank you. So yun. Bisita. At ito guys, ang hindi pa sila nagkasabay-sabay talaga, no? At ang kasunod na dadalaw, yan na, sina Kuya Bobby. At dito magsasalita si Doc Lab po, ano? Ano pa ang process sa akin? Kainin niyo na kainin, marami man yan. Matamis po yung mga... Kay Papa Jomar yan. Uy, grabe, kinain nila, oh. Kinain nila yung, ano, dala ni Papa Joms. Mukhang gutom, tomato. Kay Rin. Kumuha ko yung kay Renz. Sige lang, kainin niyo, kainin. Matamis. Matamis. Wala tayong mapakain, fruits lang eh. At least may fruits. Buti may mapasalubong. Buti daw may mga pasalubong si Nakalinga Prain, tsaka si Papa Joms, para may maipakain si Sikmaya dito po sa Team Guapa na bisita niya po, ano? Kung yung dumalaw. Pero dadalaw kayo, damihan niyo ha. Ayan, narinig nyo. Damihan nyo daw at dala nyo. Sunod na. Dumalo kayo. Yan. Yan na. Sige, kain. Kain, kain. Kuya Bobby. Ay, nagkamali ka na Ate Len. Tingwa pa to. Tingwa pa. So yan guys, no, sinabihan ni Doc Lab si Kuya Bobby na nagkamali ng pasok. Kasi kalingap si Kuya Bobby. Ngayon, ang pinalalabas ni Dr. Lab, itong grupo na nadatnan ni Kuya Bobby ay Team Guapa. So isinasama na niya yung asawa ni Gino Mags, ang mag-asawang Pure Health at Siak Maya. At marami nakapanood dyan. Siyempre, yung iba naman kasi, no? Yung mga ibang sabihin na natin, senior na nakakapanood. Kumbaga, madali na ring maniwala, no? So, yun. Team Guapa o Team Pangangit. Pareho lang daw yun, sabi ni Kuya Bobby. So, yun guys. And maya-maya lang guys, ito yung maganda para marinig po natin kay Sekmaya mismo kung sino-sino at kung ano yung dala po ng mga dumalo kanina na sina Kalingap Edu, Jello Mags, Kalingap Rain at si Papa Jones, no? So yan guys. Maya-maya ba magating yan? Bye. Ingat na lang, ingat. Bye-bye po. Maraming salamat. Ingat. Pagaling ka. Ingat, may Bye-bye. May pinigay po pala sila dito. Oh. Thank you kay Yan. Kuya Bobby. Tsaka kay ka naman na dyan, So may dala ring cash pala sina Kuya Bobby guys, no? May andito yung bunso namin. No? Kumain ka na. Galing siya doon sa Naga. Dito siya dumiretso. Ayan, salamat po sa mga dumalaw ngayong araw. Kay Papa Edu, kay La Jello Mags, kay La Doc Lab, kay La Sale Official, kay Jimia, at ito nga kay Kalinga Prain. Ayan, pumunta rin siya dito. At ito na po yung, si Papa Joms pala. Ayan, maraming salamat kay Papa Joms. Ang dami niyang prutas na dinala. Ayan, thank you kay Buti na lang, nagdala si Papa Joms ng prutas. Kaya nakakain po yung mag-asawa at saka kung sino-sino pa. Papa Jomar. At syempre kay Philip din, ano? At ito nga yung huli, sila Kuya Bobby. Ayan, thank you po sa lahat po ng dumalaw kay Pure Health. Sa tingin ko naman, maayos-ayos naman siya kahit paano ngayon. Ano? Nakikipagkwentuhan na. Tahimik na ang paligid. Ako, nakakalungkot na Pure kasi wala ka ng dalaw. Ayan po yung mga pasalubong nila, oh. Mga prutas, yan, galing kay Papa Jomar, kay Kalina Prain. Si Papa Eds, wala nga prutas pero ang dami niya namang binigay, no? Galing po. Ayan guys, si Papa Eds, walang dalang prutas pero ang dami naman niyang binigay. Galing daw sa mga, siguro mga nagbigay, pero muntik pang may makalimutan si Sekmaya dito. Kanyang supporters na cash. Ayan, thank you po. At saka kay
Jello mugs. May cash din po silang binigay. Kay Papa Joms, thank you din. Meron din siyang binigay, di ba? At si Papa Eds mismo, hindi lang yung supporters at viewers niya. No? Siya Ayun guys, so naipahabol ni Sikmaya po na hindi lang yung mga supporters ni Kalingap Edu, ni Papa Eds, ang nagpadala ng tulong, kundi meron din galing mismo kay Papa Eds. No? So marami-rami daw nga yun. So po yun. mismo. Ayan. Maraming salamat po sa lahat. So yun guys, no? At yun lang. At I think hindi naman kailangan siguro na gamitin nung iba po na pumupunta diyan, dumadalaw sa hospital, pupunta diyan tapos gagawa ng issue pagkatapos, no? At magpabida-bida. Sayang naman yung pagpunta mo diyan at bilang magkakaibigan nga daw kayo, umpisa pa nung wala pa yung Team Guapa ay magkakaibigan na kayo. Tapos bakit ganon? Bakit ganon? Kailangan gumawa ng kwento at parang yun nga, pinalalabas na sila yung bida po at tuloy-tuloy isinisisi din sa Kalingap ang pagkakasakit daw ni Pure Health. So, bahala na kayo dyan. Bahala na Panginoon sa inyo. So yun guys, hanggang dito na lang. And maraming salamat sa inyo sa muling pagsama ninyo sa akin. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. And guys, huwag kalimutang suportahan palagi ang buong Team Kalingap. Sa pangunguna po yan ni Kuya Wal Santos Matubang, Ate Ana Vlogs, and of course, si Kalingap Rob. So hanggang sa muli guys. So bye-bye po muna pansamantala. Bye.